Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo guys na may iba't ibang paraan tayo kung paano magluto ng Arabic food. So ngayon gagawa ko ng warag inab and mashi. So ahlan shalaikum inshallah kulakum tayyiba. So ngayon gagawa ko ng warag inab or mashi. So i-share ko sa inyo guys. Meron ako itong Egyptian rice. Hinugasan ko na siya. And kailangan natin ng kusbara and bagdunis, shebent and na'na. Mga fresh na leaves. Sorry, maliit yung lagyanan ko. Hindi ka siya. I-transfer ko lang guys. And then meron akong ginayat na kamatis. Onion and garlic. Meron akong lemon juice. Yung quantity pala ng mga ingredients ko guys is tansya ko na lang. Kasi sanay na ako. And dips ruman. And then lagyan ko ng asin. Kusbara powder, cumin or kamon, pamintang powder, olive oil, hindi pala, olive oil. Then I using gloves guys para ma-mix siya ng mabuti. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng laham mafroom or yung giniling na karne. Pero sa akin is ayaw ng amo ko kasi maglalagay kami ng laham sa ilalim nito, sa jider. So, mix nyo ng maigi. Dapat, mas maganda guys pag naka-gloves kayo kasi ma-mix nyo ng maigi. At sa isang jiller guys nagpakulo na ko ng tubig at nilagay ko na yung isang buong malfof or yung cabbage. So, very light lang yung pagpakulo niyan guys kasi wag nating i-overcook kasi pag nalatayan is mahihirapan na tayong magbalot. At sinunod ko naman ilagay guys itong white onion. Binalatan ko na pala guys at hinati ko siya sa gitna. So, pwede kayong gumamit ng red onion basta malalaki lang siya guys pero wag naman yung totaling sobrang laki. So, yung sakto lang kasi nga favorite to ng amo kong lalaki. Hindi pwedeng wala to pag nagluto ako ng mashi or warag inab. So, ganyan yung paghati niya guys At sinunod ko naman tong kusa guys Tanggalin niyo natin yung laman nito guys at iset aside ko pala yung parang ulo-ulo niya guys kasi nga kailangan natin yun mamaya para pang takip bago natin siya lutuin para hindi para hindi lalabas yung ilalagay natin sa loob. So, ganyan yung paggawa ko guys So, meron kami, anong tawag dyan? Di ko alam yung tawag dyan. At ito na nga lahat guys may kusa tayo, cabbage, and then white onion, favorite ng amo kong lalaki, and then warag inab leaves. Tama ba ako? Yes. At ngayon guys sisimulan ko nang magbalot. Ang una kong ginawa ay nilagyan ko muna tong kusa. Ang paglagay natin sa kusa guys dapat hindi siya puno kasi pag naluto to guys parang mag-e-expand yung kanin nito or yung bigas. So, kailangan ganyan lang siya guys and then hindi ko nga tinapon yung niyan, yung takip niyan, yung ulo-ulo niya kasi nga itatakip ko pa rin. Ganyan ginawa ko ganyan para hindi siya lalabas. O, diba? Tinuro lang din sa akin ng amo kong babae na ganyan daw gawin. At ito naman yung onion. O, pinakuluan ko rin pala tong onion guys Hindi naman talaga totally na luto. Yung kaya mo lang siyang i-roll pag ganyan guys Kaya mo siyang i-roll. Ganyan. So, yan nakita nyo. Don't worry guys kasi hindi lalabas yung mga kanin dyan. At sinunod ko naman tong warag inab. Yes, yung grip leaves ang tawag dito So, sanay na talaga ako guys kaya mekos-mekos na lang ang first son. Char. Nabubulol talaga ako kaya pagpasensyahan nyo na lang. Kasi may nag-request nga gawan ko daw ng video kung paano ginawa itong warag inab or mashi. So, pagbigyan natin, lalo na dun sa mga first timer,
hindi naman sa selfish ako, no, kaya kailangan rin nating i-share yung mga kaalaman natin, lalo na dito sa Middle East. And then, sinunod ko naman tong malfoof. So, sinabi ko naman sa inyo guys is na wag natin i-overcook yung malfoof. So, parang na-overcook ko ata. So, okay lang yan. Caribels lang yan, magawa ng paraan. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina guys is nalagyan ko siya ng karning karof dito sa ilalim ng jider bago ko ilagay itong mga mashi or warag inab. Mas masarap kasi siya guys is pag ganyan ginagawa. And then, inuna ko na pala nilagay yung warag inab kasi medyo matagal maluto tong warag inab. And then, ganyan guys, simple lang talaga. Ang pagluto ko pala nito guys is 2 hours. And then, naggisa na rin ako or nagluto ako ng sauce niya guys. Yes, niluluto ko yung sauce niya. Ginigisa ko lahat ng spices at ginisa ko siya sa bawang. Mas mabango. And then, nilagay ko na nga dito sa warag inab natin guys bago natin lutuin is lagyan muna rin ng plato na mabigat para hindi lumabas yung mga kanin niya guys. So, after 2 hours nga guys, naluto ko na tong warag inab or mashi ko. So, dinala na namin to siya sa chalet, dun sa resort ng amo ko. And then, tingnan nyo naman guys, kung gaano kalambot yung karne, gaano kabango, promise, sobrang sarap.